Ang mga babae, astaghfirullahalazim, parang mga paninda na ibinebenta nila ang kanilang mga sarili sa Facebook. Lahat ng post, yan na. Right? Ang mga lalaki, para kayong nag-shopping. Nag-shopping lang babae sa Facebook. Tama, mali. Ang mga babae naman, busy sa pag-check kung sino yung nag-like ng post niya. Yes or no? Tapos kapag si brother ang nag-likes, wow, what a beautiful feeling. Si brother, nilikes niya yung aking post. Kaya naman nawawalan tayo ng dangal, mga kapatid, mga anak ko, dahil ipinapakita natin sa mga lalaking ito na kahit na sino pwedeng mag-like sa'yo. Na kahit na sino pwedeng mag-comment sa'yo. So sinasabi ko sa inyo mga anak, dahan-dahan lang kayo. Sabi ni Ustad Javier, huwag kayong maging mapusok. Huwag kayong nagmamadali. Kasi karamihan sa mga babae, advance mag-isip. Nag-like lang. Ano, pakakasalan ako ni Ustad. Ito naman si Yang Ustad. Nagtanong lang si Ukhti. Namatang. Hayat ang taybayin eh. Kamar atong saliha. Subhanallah. Sobrang napaka-advance yung mag-isip. At kung gusto nyo magtagumpay, at kung gusto nyo makuha yung tunay na pagmamahal, mga anak, hindi nakukuha sa mabilisan ang tunay na pagmamahal. Ito ay pinaghahandaan. Right? Sabi ni Ustad Javier, Ustad Nazero Kindo, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang mahalin mo ang Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit sa iyong sarili. Pero paano mo mamahalin ang Allah kung ikaw mismo wala kang pagmamahal sa sarili mo? Kung ikaw mismo wala kang pagmamahal sa sarili mo, kung ikaw na babae wala kang dignity, wala kang dangal sa sarili mo, kung lahat ng lalaki pwedeng mag-post, pwedeng mag-likes, kung lahat ng lalaki pwedeng nga makita ang mga mata mo, ang mukha mo sa Facebook, paano ka magkakaroon ng dangal? Right, anak? So please lang, huwag kang mag-advance mag-isip. Mag-isip ka kung paano mo mamahalin ng Allah. Why? If you love Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam and make them as the king of your heart, Allah will send your Prince Charming on perfect time. Diba? So, anak, ang pag-ibig ay napakasarap na bagay. Sobra. Actually, naalala ko lang to. Isang araw, may isang salaf, yung kanyang anak na si Rabab, nagbabasa ng Quran. Tapos, sabi ng tatay niya, "Ya Rabab, naiintindihan mo ba ang lahat-lahat na binabasa mo, anak?" Sabi ni Rabab, rahimahullah, "Abi, naiintindihan ko ang lahat ng laman ng Quran, maliban sa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar." Ano ang sabi ng tatay niya? Anak, kahit yung bata, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Rabbana atina fid dunya hasana. At actually, lahat tayo, yan ang dua natin, di ba? Iruruko mo, isusujud mo, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Anong sinabi ng tatay niya? Anak, alam niyo ba kung ano yung Rabbana atina fid dunya? Ang pinakamaganda dito sa dunya, yung hinihiling mo, ibigay mo sa akin, "Oh Allah, give me what's best in dunya." Sabi ni Rabab, "Abi, alam ko kung ano yung the best sa akhirah, kasi yun yung paraiso. Alam ko yung waqina adhabannar, pero hindi ko naiintindihan, Abi, ano ang pinakamaganda sa dunya." Sabi niya, ang pinakamaganda sa dunya ay ang magkaroon ka ng kabiyak na maratong saliha, at ikaw na babae, magkaroon ka ng kabiyak na rajulun salih. Yun ang pinakamagandang paraiso sa mundo. Kaya huwag kang padalos-dalos. Dahil ang mga lalaki na nakukuha sa Facebook, hindi yun mga rajulun salih. Mga siraulong lalaki yun. Sorry. Dahil kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya papangakuan.